Juan Pajadura Pala Jr. o mas kilala sa tawag na Jun Pala, isang veteranong journalist, kolumnista at kilala rin sa pagiging spokesperson ng naturang Alsamasa na isang anti-communist vigilante group ng Davao. Kilala si Jun Pala bilang broadcaster sa programang DXGO radio station na Isumbong Mo Kay Pala, kung saan walang sinasantong personahe ito na talagang nagbibitaw ng maaanghang na salita sa kanyang mga kalaban, partikular na sa mga mapang-abusong komunista at korap na politiko. Hindi naman nakatakas sa naturang matalim na pananalita ni Pala sina dating mayor at pangulo na si Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at marami pang iba. Bagay na talagang isa si Pala sa mga nangungunang kritiko at pasimuno sa pagkakalat ng mga fake news at propaganda laban kay Duterte noong dekada 80 at 90. Ngunit talagang hindi pinalagpas ni Duterte si Pala, kung saan ilang beses itong hinamon ng harap-harapang barilan, ngunit sadyang hanggang bukang bibig lamang ito. At nang dahil nga sa walang prenong pananalita ni Pala, nagresulta ito sa ilang beses na pagtangkang toda sa kanya, ngunit sadyang hindi pa talaga oras nito. At taong 2003 nga ay ang tila hudyat na ng kanyang huling hininga nang ito'y tinambangan na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang kwento ng buhay ni John Porras Pala at kung may kinalaman nga ba si Duterte sa pagpapatumba sa kanya. Juan Pajadura Pala o mas kilala sa tawag na Jun Pala, isang mamamahayag at kolumnista na tubong Davao. Ipinanganak si Pala noong July 17, 1954 sa siyudad ng Davao, ngunit lumaki ito sa Igpit at 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur, kung saan nag-aral ito sa Holy Cross of Digos sa kursong BS Commerce Major in Marketing. Dekada 80 nang unang tumunog ang pangalan ni Jun Pala nang maging commentator at radio journalist ito sa naturang DXGO radio station sa Davao. Sa naturang programang Isumbong Mo Kay Pala ay talagang nakilala ito sa kanyang matalim na pananalita, kung saan walang sinasanto, mapapolitiko man o mga tiwaling opisyal. At nang dahil nga sa mga panahong iyon ay pausbong pa lamang ang mga istasyon ng radyo, tila ba mainit ang kompetensya ng bawat isa, kung saan hindi nakatakas ang mga kapwa broadcaster ni Pala sa kanyang paninira, mapaangat lang ang kinabibilangan nitong istasyon. Ngunit isa naman sa walang habas na pinatamaan ni Pala sa kanyang programa ay ang mismong mga komunista, kung saan may init siya sa mga ito. Bagay na talagang umani si Pala ng iba't ibang death threats galing sa mga taong kanyang binibira, partikular na sa grupo ng komunista, kung saan naging pangunahing target na nga ito. At nang dahil nga talamak ang komunista ng panahong iyon, hindi nakaligtas ang mga istasyon ng radyo sa pananalakay ng mga komunista, kung saan isa na nga si Jun Pala sa mga pangunahing target. Ito'y para patahimikin ang sino mang kumakalaban sa kanila. At sa naturang pananalakay ng mga komunista, kaagad na nagdeklara si Jun Pala ng gyera laban sa mga ito na siyang sinangayunan at ginawa rin ng iilan pang mga broadcasters sa iba't ibang istasyon ng radyo. At nang dahil nga dito, sumapi si Jun Pala sa isang armadong grupo na tinawag bilang Alsamasa Vigilante Group ng Davao na binuo ni Barangay Captain Wilfredo Baby Aquino taong 1984. Layunin ng naturang armadong grupo ay ang labanan ang pausbong na komunista sa kanilang lugar. Bagamat nasa checklist man ng mga makaliwa si Pala, talagang hindi ito nagpapatinag, kung saan panay paandar pa ito na may dala-dala umano siyang 3 high-powered machine gun sa kanyang istasyon, dahilan para siya ay hindi umano basta-basta inaatake. Ngunit purong kahambugan lamang pala ang mga ito, kung saan isang World War II Garand rifle lang pala ang dala-dala ni Pala at hindi high-powered machine guns. At sa loob ng ilang taong pamamayagpag ni Pala sa mundo ng pamamahayag, tila umabot na rin sa puntong natapatan ito. Taong 1987, kasagsagan ng pagiging OIC Vice Mayor ni Rodrigo Duterte sa Davao, talagang tinira ito ni Pala, kung saan dinamay pa ang mismong ina ni Duterte na si Nanay Suling, dahilan upang uminit ang dugo ni Duterte laban kay Jun Pala.
Ngunit talagang hindi hanggang murahan na lamang at pasakitan ng salita ang kayang gawin ni Duterte, kung saan sa sobrang galit nito ay hinamon niya si Pala ng harap-harapang barilan na talagang tinunguhan nga mismo ni Digong si Pala sa kanyang kinaroroon ng lugar, bitbit ang isang shotgun at revolver. Ngunit sadyang nabahagbuntot si Pala sa naturang aksyon ni Duterte ng mga oras na iyon, kung saan kaagad itong nakaalis sa naturang lugar. Bagay na tila dito na nga nagsimula ang mainit na pagitan ni June Pala at Rodrigo Duterte. At sa kasunod na taon, 1988, kung saan naganap ang local election, pinasok ni June Pala ang politika, kung saan tumakbo ito sa posisyong pagka-mayor, kung saan makakalaban ito ang OIC Vice Mayor na si Rodrigo Duterte at ang OIC Mayor na si Zafiro Respecio. Bagay na talagang laglag si June Pala at si Zafiro Respecio, kung saan naipanalo ni Duterte ang naturang posisyon. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas matapos na maupo si Duterte, kaagad naman itong binatikos ni Pala on air sa kadahilanan ng umano'y hindi tamang pagpapademolish ni Duterte sa mga illegal na sidewalk vendor sa lugar. At nang dahil nga sa naturang pambibira ni Pala, kaagad itong nakaabot kay Duterte, dahilan upang muling uminit si Duterte sa komentarista. Bagay na dito na muling sinugod ni Duterte si Pala sa kanyang istasyong pinagtatrabahuan, kung saan minura ito at hinamon muli ng barilan. Ngunit tila nanginig si Pala sa mga oras na iyon, kung saan ni Anino ay walang sumipot. Bagay na nagtago pala si June Pala sa mismong transmission line ng kanyang istasyong pinagtatrabahuan, kung saan hindi pwedeng ratratiin ng bala kung sakali mang umabot sa punto ng barilan. At nang dahil nga sa mga pangyayaring iyon ay tuluyan ring tinigil ni Pala ang pambabatikos niya kay Duterte. At sa paglipas ng mga taon, kumalas na rin si June Pala sa armadong grupo ng Alsamasa na kalaunan ay nagtatag ito ng sariling grupo na pinangalanang Contra Force. Layunin ng naturang grupong itinatag ni Pala ay ang labanan pa rin ng mga komunista at ang pagpapalaganap ng mga propaganda na siyang lalong ikinagalit ng mga makaliwang grupo. Ngunit ang naturang itinayong pangkat ni Pala ay hindi rin nagtagal na kalaunay unti-unting nabuwag ng dahil sa kakulangan ng tamang pangangasiwa. At sa mga puntong iyon ay mismong si Duterte na rin na kasalukuyang mayor ng Davao ang nag-abot ng pakikipag-ayos sa dating mortal niyang kaaway na si June Pala. At bilang pagpapakita ng sinseridad ni Duterte sa kanyang pakay, nagbigay pa ito ng tulong pinansyal sa grupo ni Pala na Contra Force, ngunit hindi rin ito naging sapat, kung saan tuluyan ngang nabuwag ang Contra Force ni June Pala. At kalaunan nga'y tuluyan ng nagbati at naging malapit na magkaibigan si June Pala at Duterte, kung saan tinangkilik na nga rin ni Duterte ang pamamaraan ni June Pala sa pagbabalita. At sa pagpasok nga ng dekada 90, isang malawakang counter-insurgency ang binuo ng pamahalaan na tinawag bilang National Alliance for Democracy o NAD, na talagang naging epektibo sa pagpapahina ng presensya ng mga makaliwa, kung saan taong 1992 idineklara ni Pangulong Ramos ang pagtatapos ng insurgency sa ating bansa. At sa paglipas nga ng mga taon, sa mismong huling termino ni Duterte bilang mayor ng Davao taong 1998, isa si June Pala sa mga isinamang line-up ni Duterte sa pagkakonsihal ng Davao, kung saan matagumpay nga nitong naipanalo ang naturang posisyon. Ngunit sa likod ng pagiging ganap ng konsihal ni June Pala, hindi pa rin ito tumigil sa kanyang programa sa radyo, kung saan patuloy pa rin ang pagbibitaw nito ng mga maaanghang na salita sa itinuturing nitong kalaban, mapa-opisyal man o politiko. At nang dahil nga sa walang prenong pananalita ni Pala, patong-patong na ang kasong libel na isinampal laban sa kanya, kung saan nagresulta na ito sa tuluyang pagkasuspende niya ng 6 na buwan sa kanyang programa. Ngunit matapos ang 6 na buwang suspensyon ay hinatulan si Pala ng lifetime ban ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, nang dahil sa kanyang tila hindi kaaya-ayang pamamaraan ng pananalita, kagaya na lamang ng pagmumura
at pambabastos. Ngunit kalaunan, ang naturang pag-ban kay Pala ay tuluyan ring naisawalang bisa ng dahil na rin sa tulong ng mga may impluwensyang kapit nito na mga politiko. Bagay na tuluyan ngang nakabalik si Pala sa kanyang programa sa radyo. Ngunit ang naturang pagbabalik ni Pala sa radyo ay naging dahilan naman sa muling pagkabuo ng alitan nila sa kanyang dating kalaban at naging kaibigan na si Rodrigo Duterte. Sa naturang programa ni Pala, binatikos nito ang panganay na anak ni Digong na si Paulo Duterte nang dahil sa nangyaring alitan nito sa isang gwardya. Bagay na talagang hindi nagustuhan ng batang Duterte ang aksyon ni Pala nang dahil sa naturang hindi patas na pagbabalita. Ayon pat hindi man lang umano kinuha ni Pala ang panig ni Paulo bago ito magbitaw ng mga maaanghang na komento. Ngunit nirespeto pa rin ito ng batang Duterte kung saan siya mismo ang nagtungo sa istasyong pinagtatrabahuan ni Pala upang linawin ang naturang isyu. Ngunit sadyang iniwasan lamang sila ni Pala, gayon din ang amang Duterte ay parehong iniwasan na ni June Pala. Bagay na sadyang pinalagpas na lamang ito ng mag-amang Duterte kahit patila may iba ng motibo nang dahil nga tinuring na ni Digong si Pala bilang isang kaibigan. Ngunit sa paglipas lamang ng ilang araw, muling tumunog sa radyo ang ginawang pambabatikos ni Pala sa mga Duterte kung saan sinabing mapang-abuso umano sa kapangyarihan ang mga Duterte. Ipinukol rin ni Pala laban sa mga Duterte ang umano'y extrajudicial killing sa Davao na pinamumunuan ni Rodrigo Duterte at ng kanyang umano'y kontrobersyal na DDS o Davao Death Squad. Bagay na talagang hindi na nakapagtimpi si Duterte nang dahil sa tila pagkawalang utang na loob ni Pala kung saan nagbabato na nga ito ng mga mabibigat na aligasyon. Dito na kaagad tumawag si Duterte sa isa sa mga kasama ni Pala at sinabing tanging hiling lamang niya kay Pala na humingi ng tawad sa kanya habang nakaluhod kung saan ipapalamon niya ito ng sandamakmak na pera. Bagay na nasabi ito ni Duterte nang dahil napag-alamang naging bayaran na pala si Pala ng mga kalaban niya sa politika para sirain ang kanyang reputasyon at pangalan. Kung kaya't dito na muling sinugod ni Duterte si Pala sa kanyang kinaroroonan. Ngunit bago pa man nakarating si Duterte ay nakatakas na ito palayo sa naturang lugar. At sa paglipas nga ng ilang taon, taong 2001, mula kongresista ay muling bumalik si Duterte sa pagtakbo bilang mayor ng Davao kung saan makakalaban niya ang dating kaalyado at kasalukuyang mayor ng panahong iyon na si Bendy Guzman kung saan katandem nito bilang vice mayor si June Pala. Bagay na matagumpay ngang naipanalo ni Duterte ang posisyon at natalo ang katunggalin nitong si Bendy Guzman na vice mayor si June Pala. Bagay na dito na unti-unting nawalan ng malaking koneksyon si Pala kung saan sinubukan na rin ito ulit na maging komentarista sa radyo, ngunit sadyang hindi na ito gaanong matunog kung saan natatabunan na ng mga bagong komentarista. At sa loob nga ng mahabang panahon kung saan balot ng pagbabanta ang buhay ni June Pala, taong 2001 nang ito'y tuluyan nga niyang natikman matapos siyang tambangan ng mga armadong kalalakihan habang nakasakay sa isang taxi kung saan nagtamo ito ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagay na sa mga punto ngang iyon ay di na matumbok pa kung sino ang nagtangka sa buhay ni Pala nang dahil na rin sa dami ng naging kaaway nito. Bagamat muntikan mang matoda si Pala, hindi pa rin ito nagpapatinag kung saan patuloy ang pambabatikos nito sa radyo na talagang dinamay na niya mismo ang dati niyang mga kasangga. At sa paglipas nga ng 2 taon mula ng unang tambangan si Pala, buwan ng Abril taong 2003, muling inambush ito ng mga armado, ngunit sadyang di pa talaga oras ni Pala kung saan maswerte itong nakaligtas. At matapos nga ang pangalawang pagtangkas sa buhay ni Pala, pinili na lamang nitong mag-record sa kanyang programa sa loob ng kanyang bahay para na rin sa kanyang kaligtasan, ngunit kalaunan ay bumalik rin ito sa kanyang estasyon. At 5 buwan nga matapos ang pangalawang pagtatangkas sa buhay ni Pala, Setyembre 6 ng parehong taong 2003, habang naglalakad pa uwi si Pala kasama ang kanyang kapatid sa kahabaan ng Davao Empress Subdivision ng Pacana, Davao City, biglaan na lamang itong binaril ng mga riding in tandem kung saan 4 na beses itong binaunan ng bala sa kanyang dibdib, bagay na naging sanhi sa kanyang pagkamatay.
At nang dahil nga sa pagkasawi ni Pala, hindi maipagkakailang sabit ang pangalan ng mga Duterte nang dahil nga't minsan na nila itong naging kalaban. Bagay na ginamit nga ito ng mga oposisyon upang yurakan at pabagsakin ng mga Duterte. Ngunit ayon sa pahayag ni Duterte, Yung si Pala, binibigyan yan, kukulikta harap-harapan, sabihin kumilikta kami. Tapos sa kabila, babanatan mo. Yun. That is the best example of bakit namamatay itong mga journalist. Ang prangka-prangka, yan sa iyo. Karamihan ganon. Kasi kung journalist ka lang na tama, wala mong gagalaw sa iyo. Especially if it is true. I mean, you cannot hide the truth, by the way. Pero yung ganon na, ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala.